Magandang araw mga banateros at eto na naman, meron na naman tayong isushoot sa bowl, sa baol. I-shoot na natin ito, itapon na natin to. Alam niyo kung bakit? Meron na naman kasing isang hindi ko alam kung ano ba talaga to. Etong tao na ito, kung ito ba ay parang hindi umasta, parang hindi angkor, parang hindi media. Kasi yung kanyang level ng kanyang utak, pang utak lang talaga, pang utak tirador. Yung alam mo yung tirador, halatang halata na kumikiling ka sa iisang panig. Ipapakita po natin ito po. Oh. Ladies and gentlemen, ang pangbansang, easy. Ang pambansang Dabugera. Ay, hindi, Dabugero pala. Hindi pala Dabugera. Sorry naman. Sir. Ayan. Kilala nyo kung sino yan? Oh, ayan ang bayaning bitter. Oh, dahil nga naman siya ho ay ayaw magpasita kay Pastor Kibuloy. Pakingge tingnan ninyo. May banat na naman siya dito na sablay na naman. Banat ba? Bakit ba natin pinag-aaksayan ng panahon yan? Alam mo, ito lang sasabihin ko sa inyo. Bakit natin pinag-aaksayan ng panahon? Ang tae, alam niyo yung tae? Yan po ay parte ng ating katawan. Bakit kanyo? Ang galing yun sa tiyan natin, sa ating intestine. Kailangan ang tae inilalabas. Pag hindi natin ilalabas yan, madumi yan. Mantakin mo na sa loob ng katawan mo yung tae. Kaya kailangan nating ilabas. Kailangan nating bigyan ng oras. Kaya, hindi pwedeng kain lang ng kain. O, di ba? Kailangan yung trash, yung basura, ay ilabas natin. O. Ganon din kay Mike Abe. O, bakit kanyo? Although magkatunog sila, Mike Abe, Mike Tae, magkatunog. Pero hindi ko sinasabing tae siya. Hindi ko sinasabi Sinasabi ko, pinag-aaksaya natin ang panahon kasi nakakalaso ng isip. Yeah? Lalo na pag tatanga-tanga ka, malalaso ng isip mo. Pag mahina ang kokote mo, malalaso ng isip mo. So kailangan natin, pag inabsorb ng utak natin, since nagsalita siya, may mga nakakapanood sa kanya, kailangan yung mga tae, ilabas natin. Yung mga hindi tama, yung hindi magaganda at wala ng gamit, ilabas natin yan. Or else, mabubulok yan sa loob ng tiyan mo. Magkakaroon ka ng iba't ibang komplikasyon. Kaya ilabas natin ngayon. Ano ho ba yung mali sa sinabi ni Mike Abe? Buti talaga, munti ako na masabi yung tayo. Mike Abe Mike Abe. Linawin lang natin, Mike Abe. Okay? Ito. Pakingge. Ayan. Wow. Pasok. Wow. Kaiba ito. Ano ba ito? Natatapat lang na tuwing may hearing, nagugutom? Tingnan nyo po ito. Tingnan nyo yung pinupunan niya. Yan po yung viral ngayon. Viral. Ayan, Senador ng Republika ng Pilipinas, ginawa pa yung number 1. Ilang hearing na yan. Yan po yung hearing ng Committee on Women, Children and Family Relation, Gender and Equality ni Senador Risa Ontiveros. Napaka-controversial na pogo. Yan ang kanyang ginagawa dyan sa hearing. Nung mga nakaraang hearing, na-issue naman kay yung investigasyon ni Bato de la Rosa tungkol doon sa pinagsasabi. At gumaganon ka? May lipstick ka ba? Hindi, kasi ang alam kong gumaganon yung may mga lipstick lang eh. Yung mga may lipstick, mga ganun-ganun, di ba, para pumantay yung lipstick. Alam mo ba kung sino yung gumaganon lang? Una, yung may mga lipstick. Mga ganun-ganun. Pangalawa, yung mga may itiman labi na katulad ko, na gustong pumula ang labi. Iniipit para pumula. Pangatlo, yung mga sir. Yun lang ang mga gumaganong-ganon. Ba't gumaganong-ganong ka rin? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako Wala naman kinaugnayan sa issue. Nagtatanong, observant lang ako kasi. Alam mo naman tayo, may ino-observe natin eh. Ano yung, ba't gumaganong ka? Mga nakarang hearing,
Kasi pinupuna mo naman si Robin Padilla na kumakain. Ano naman ang kinaugnayan niyan sa issue? Oh, 'di ba? Pinupuna mo. Di pupunayin din kita sa ganun mo. Ha? Issue naman kay yung investigasyon ni Bato de la Rosa. Tungkol din sa Bakit kumakagat labi ka? Tuloy. Pinagsasabi nung sino ba yun? Yung testigong sinungaling daw. Pambansang sinungaling, sabi ng Pangulo. Yan din ang nakita kay Robin Padilla. Ayan na. Every time tumitigil ka. Tinitikman mo yung labi mo? Wala na hubang humahalik sa inyo? Ha? Asa na yan? Ayan. Gising na! No. Wala na bang humahalik sa'yo? Ang kaya, gumaganong-ganong ka na? Hindi, ako nagtatanong lang ako, ha? Maganong-ganong ka? Anong purpose niyan? Yung pagganong-ganon mo? Ha? Anyway, tuloy natin. Wala siyang pakalan doon sa topic, pinag-uusapan. Kain lang siya ng kain. Ay ito na naman. Napaka-controversial na Pogo, billion business na Pogo. Napakadaming sumasabit. Pero pagdating sa hearing, yan lang ginagawa niya. Kaya nga, ako naman nagtatanong lang. Natatapat lang ba na tuwing may hearing, nagugutom ang senador ninyo? Yung ginawa niyong senador na number 1 sa Pilipinas? Na tuwing na lang hearing, ang nakikita sa kanya kumakain. Di ba dapat pag public hearing, dapat involved sa question and answer? Focus ka sa trabaho, magtanong, mag-imbestiga, kaya nga in aid of legislation. Pero yun lang nakikita sa kanya. Di wow. Nakakatawa. Senador, wow. Good morning. Madalas kang nagugutom, wow. Eto, ilagay lang natin sa tama. Kasi alam naman natin, yung argumento niya, ganito lang. Pag kumakain, hindi nakakonsentrate daw sa hearing. Pag kumakain, bawal daw sa hearing. Okay? Pangatlo, parang walang kwenta, lagi na lang daw natataon na kumakain siya sa hearing. Masama ho bang kumain sa hearing? Unang tanong. Hindi. Hindi po. Pangalawang tanong, siya lang po ba ang gumagawa ng ganyan? Hindi rin po. Maraming mga senador ang kumakain habang naghihiring. Pangatlo, illegal po ba yan? Nasa rules po ba nila na bawal kumain? Hindi din. Pang-apat, ano ang mas mahalaga? Yung kumakain sa hearing o yung hindi naghihiring? Mike Abe, tablado ka na naman. Bakit hindi mo punahin ang mga kaalyado ni Marcos at ni Romualdez na hindi uma-attend ng hearing? Ang pinupuna mo, yung uma-attend ng hearing pero kumakain. Ang problema kasi ganito. Ang hirap sa inyong mga hinirang, appointed ni Tamba para banatan ang kalaban. Ang pinupunan nyo lang lagi ay yung malapit sa Duterte. Yun ang tanong dito. Masama po ba ang kumain at umattend ng hearing? Bakit hindi mo pinupuna yung mga hindi uma-attend ng hearing? Naakala ko ba napaka-importante nitong issue? Itong issue ng Pogo. Napaka-importante. Bakit di uma-attend yung mga kaalyado ng amo mo? At ang pupunahin mo yung kumakain. Tama, mali. Alam mo ba, yung hearing na yan, mahaba yan. Dire-diretso yan. Walang lunch break dyan. Kaya nga merong pagkain hinahain dyan eh. Bakit kanyo? Kasi tuloy-tuloy ho yan.
Habang naghihiring, kumakain yung iba. Yan o, igawain na sa Senado. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Anong alam mo? Ginagawa talaga yun sa Senado. May pagkain. Naka-attend na po ako one time dyan. Nakikain lang. Hindi, walang biro. Naalala mo, nagpunta din si Mocha dyan dati. May pagkain talaga. Kinakain ko na lang yung pagkain. Habang naghihiring, kinakain yung mga pagkain. Sinasabi mo ba, bastos yung ganyan? Ang bastos yung tumatay sa pinggan. Pero yung kumakain, hindi bastos yun. Buti nga sila, uma-attend. Eh yung iba, kumakain sa opisina. Habang may nagmamasahing sekretary. Yung iba kumakain sa mga 5-star hotel. Yung iba kumakain sa kung saan-saan dyan. Hindi na uma-attend. Bakit ang pupunahin mo, yung nagtyagang umattend at pinagpaliban na yung pagkain sa labas at kumain na lang habang uma-attend? Hindi mo ba naisip yun? Ganun sila ka-busy. To the point, kahit habang supposedly break nila, dahil kailangan nilang kumain ng lunch. O baka sabihin mo, hindi naman lunch yan kasi tinapay. Huwag kang tanga, hindi lahat ng kumakain ng kanin, yun na yung lunch at dinner. Meron no, ang pagkain lang sa lunch, tinapay. Ako, ang pagkain ko lang sa lunch, steak. Walang kanin. Diba? Dahil carnivore ako. Diet. So, anong punto ko dito? Ang punto ko lang napakasimple. Buti nga umatindi. Buti nga pinagpapaliban niya yung lunch time, yung kanyang me time, yung kanyang break time at umatin na lang siya sa hearing. Dahil alam niyang mahalaga yung hearing. Alam mo, it's pretty obvious, Mike Abe, na kaya mo pinupuna yan dahil iilan na lang kasi ang mga malalapit na senador at nagtatanggol sa mga Duterte. Senator Robin, Bongo, at Bato. Kaya tinatarget nyo na. Dahil ayaw nyo na silang maulit o ma-re-elect. Dahil gusto nyo lahat kaalyada nyo para hawak nyo talaga sa liig ang buong Senado. And yet, ang tanong natin dyan, bakit hindi mo punahin yung mga kaalyado ni Romualdez dyan sa Senado na hindi uma-attend? Ba't hindi yun ang punahin mo? Buti nga itong mama nagtatrabaho eh. Sige, tanungin kita, ganito lang kasimple yan. Ganito lang kasimple yan. Ha? Kunwari nagtatrabaho sa opisina. May hinahabol kayong deadline. May importante kayong gagawin. Yung iba mga tao, yung iba mga kaopisina mo, nag-lunch sa labas. Nagtsikahan, nag-yosi break, nagkape. Kasi break nila. Oh, lunch time yun. Kasi kanilang time yun. Tapos merong isa dyan na iwan dahil gusto niya matapos yung gawain. Tapos habang tinatapos niya, doon na rin siya kumakain. Tapos ikaw yung boss, bida-bida, papasok. Bakit ka kumakain? Ha? Dapat nakapokus ka. Dahil importante ang ginagawa mo. Dapat nakapokus ka sa trabaho. Bakit ka kumakain? Nakita mo na yung analogy. Nakita mo na yung difference ng utak mo at sa tamang utak. Buti nga yung mama, kahit time niya na mag-lunch, hindi na siya umalis, kumain na lang siya doon. O breakfast man, kung ano man yan, breakfast, lunch, or dinner. Alam mo ba na ang inaabot yung mga hearing hanggang madaling araw minsan? Yung mga deliberation. Kaya yung iba dyan na kumakain habang ginagawa para tuloy-tuloy yung trabaho. O bakit di mo punahin yung mga kaalyado ng amo mo na si Romualdez na wala sa hearing? Asa na yung mga yun? Pwede naman umaten kahit hindi ka membro ng ng committee na yan. Pwedeng umaten kung talagang concern ka. Bakit di yun punahin mo? Ang pinupuna mo, yung kahit panahon niya na mag-break, doon na lang siya nag-break para mapakinggan niya pa rin yung nangyayari.
You know why? Mike Abe, ako I know. Because you are appointed to hit on Duterte's ally. Di umano. Tama, mali. Are you appointed to hit on the ally of the President Rodrigo Roa Duterte? Yun ang tanong. Obvious na obvious yung galawan mo. Obvious na obvious yung galawan mo. Kasi lahat na lang pinupuna mo. Diba? Buti nga umatin yung mama eh. Paano yan? Sunog ka na naman. O sa susunod yung bibig mo bago ka magsalita, medyo ka muna. Mag-mouthwash ka muna. Medyo hindi maganda yung lumalabas sa bibig mo. Halatang halata ka. Sir? Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino,